Mas maganda kung maglalagay tayo ng PVC pababa at elbow na nakatutok sa kabilang dulo para ang baksak ng tubig ay mula dito papunta sa kabila. Kaya lahat ng dumi at poop ay tutulak sa pump. Kung may flower horn ka na or binabalak pa lang bumili ng flower horn, ano bang magandang aquarium setup? Pag kasi may mali sa aquarium setup, ay maaaring hindi maging komportable ang flower horn mo at maaari itong ma-stress, mag-drop cock at tuminto ang kanyang potential development. Yan ang iniiwasan natin. By the way, I recommend na panoorin nyo rin po yung 7 common mistake of flower horn keepers. Dahil may related po ito sa video ko na to na makakatulong sa inyong iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng panganib at stress sa flower horn mo. Lalagay ko po sa description below ang link ng video. At kung gusto mong malaman ang tamang setup na makakatulong sa flower horn mong maiwasan ng stress, panoorin ang video na to hanggang dulo. Meron akong dalawang aquarium setup. Itong isa, gumamit ako ng power head at ito namang isa ay air pump ang gamit ko. So, pwede nyong piliin kung ano yung mas preferred nyong gamitin at mas convenient para sa inyo. Unahin natin sa aquarium ko na to. Gumamit ako ng power head bilang filter. Kita nyo naman, parang mayroong aerator na nagbubuga ng air bubbles. Pero yan ay dahil sa combination ng tubig at gravity, kaya parang may aerator effects. At kung submersible pump naman ang gamit nyo, halos pares lang naman sila ng ginagampanan. Dahil pares lang naman silang humihigop ng tubig pataas ng overhead filter. Ang pagkakaiba lang, ang power head ay may water outlet na naglalabas ng bubbles at kadalasan malakas na water current which can cause flower horn stress and worse, SBD disease. Actually, itong gamit kong power head ay tinanggalan ko ng water outlet. Ngayon, kung power head din ang preferred mong gamitin, pwede nyo naman takpan ng water outlet dahil ang kailangan naman natin ay yung hose na nag-aakit ng tubig sa overhead filter. Speaking of overhead filter, gumamit ako ng sump na sarili ko ring gawa. Ngayon, kung gusto mo rin ng sump pero hindi ka marunong mag-DIY, marami nitong nabibili online na swak sa standard size ng aquarium mo. Just search to Facebook. So bakit po mas maganda yung sump kesa sa ordinary plastic filter o overhead filter na katulad nito? Mas organized kasi ang paglalagyan mo ng filter media, kaya mas masasala nito lahat ng dumi at mas maraming beneficial bacteria ang maninirahan dito at yun ang dahilan para laging crystal clear ang tubig. Pwede ka rin maglagay ng plants katulad nitong Lucky Bamboo or Protos plant na makakatulong naman mabawasan ang ammonia level at nitrate. Ngayon, kung wala kang mabili ng sump dahil hindi available sa inyong lugar o sa inyong bansa or customize ang aquarium mo kaya kailangan customize din ang pagkakagawa ng sump, sa susunod na mga video, magdi-DIY tayo ng sump. Dito sa dulo ng sump, kadalasan mali yung setup. Ito yung baksakan ng tubig. Pag kasi mas malakas ang LPH or liter per hour ng power head or submersible pump, mas malakas din ang baksak ng tubig which can cause stress and SBD disease. Mas maganda kung maglalagay tayo ng PVC pababa at elbow na nakatutok sa kabilang dulo para ang baksak ng tubig ay mula dito papunta sa kabila. Kaya lahat ng dumi at poop ay tutulak sa pump at mahihigop packet ng filter kaya mas malinis ang ilalim ng aquarium at mas maganda ang sirkulasyon ng tubig kaya laging crystal clear. Tignan. Dito naman tayo sa dalawang aquarium sa likod ko. Ang gamit ko naman dito ay air pump. Ito yung pinaka basic setup. Pero syempre makakatulong pa rin ang aerator nito for oxygen ng aquarium. Kailangan mo lang ng sipag at tiyaga sa pag-water change at least 2 times a week to maintain good water condition. Ang kagandahan kasi ng air pump, pwede mong i-divide ang hangin for multiple aquarium setup, pwedeng pang-hatch ng BBS,
pwede rin pang artificial fanning, at marami pang iba. Pero hindi ibig sabihin na air pump ang gamit mo ay automatic okay na agad ang gantong setup. Dahil ang labis na lakas ng hangin ay pwede ring maging resulta ng stress ng flower horn, lalo na kung nagwe-wave na ang tubig sa lakas ng air pump. Masyado kasing sensitibo ang flower horn sa mga bagay-bagay na hindi ito komportable. Nasabi ko kanina na pwede itong gamitin for multiple aquarium setup. Pero kung iisa lang ang aquarium mo at malakas pa ang buga ng aerator nito, syempre wala ka ng ibang choice kundi gumamit ka ng splitter at air controller para itapon ang sobrang hangin sa labas. Meron kasi ako nakikita na ganito yung setup, kadalasan sa mga newbie. Nasa sobrang lakas ng aerator, nasa isang sulok na lang yung flower horn. Nangingitim na yung kulay sa sobrang stress. Ano bang tamang setup para sa heater? Naka-vertical ba? Or horizontal? Katulad ito. Kung titingnan sa mismong manual, sinasabing ang tamang setup para sa heater ay pa-vertical. Pero sa actual, sineset natin ang heater na horizontal. Pero kung mapapansin nyo, wala akong gamit na heater sa dalawang aquarium ko na to. Pwede namang walang heater lalo na dito sa atin na tropical country. Ngayon, for more information, for no heater aquarium, ilalagay ko po sa description below ang link ng video na makakatulong sa inyo. Isa pang makakatulong sa flower horn mo na maging matingkad ang kulay ay ang background. I suggest na blue background na gamitin nyo dahil bukod sa nagpapatingkad dito ng kulay, nakakabawas din ito ng stress ng flower horn. Ngayon halimbawa, pinagpaplanuhan nyo ng maglagay ng background at kung may budget pa kayo, idamay nyo na rin pati yung sahig or yung bottom ng aquarium. Dahil makakatulong din itong tumingkad ang kulay ng flower horn nyo at syempre, mas magandang tingnan. Makakatulong ang aquarium cover for no heater setup. Syempre, pag palagi itong may takip, lagi itong kulob. Sa ganong pamamaraan, hindi magbabago-bago ang water temperature. Kaya mas madali rin makapag-adjust ang body temperature ng flower horn. Kaya para ka na rin naka-heater dahil laging stable ang tubig ng aquarium. Pero hindi lang ito ang purpose nito. Kailangan mo rin ng aquarium cover para secured ang flower horn mo na hindi mapaglaruan ng pusa o kaya naman ay makatalon ang flower horn mo sa labas ng aquarium. Ang flower horn kasi, tumatalon yan, turuan mo man o hindi. Lalo na kung makakita ito ng insekto na tingin nila ay pagkain. Kaya para safe at secured ang flower horn mo, lagyan mo ng cover ang aquarium. Makakatulong ang aquarium light para madaling makita ng flower horn mo ang pagkain kapag magpapakain ka sa gabi. O kung sadyang madilim ang lugar kung saan mo na ipwesto ang aquarium mo. Sa nagtatanong kung gaano ba katagal binubuksan ng ilaw ng aquarium, based on experience, nagbubukas po ako ng ilaw kapag nagpapakain ako ng flower horn at pinapatay ko kapag tapos na ako magpakain or bago ako matulog. Hindi naman kinakailangan bukas ang ilaw magdamag. Dahil natutulog din naman sila. Pero syempre, it's up to you. Kung gusto mong bukas magdamag, wala namang problema doon. Pero sa una, may stress ang flower horn mo, lalo na kung hindi ito sanay pa sa ilaw. Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka. Shoutout sa'yo, Ryan Rayat. Shoutout, Marvin Cabrera. Shoutout sa'yo, Nicer Sean. Shoutout, Elisio Manabat. Shoutout sa'yo, Jamie Roque. Shoutout sa'yo, Clyde Marchan. Shoutout, Romer Reheño. Shoutout sa'yo, Jade Cuevas.
shoutout sa'yo, Howard Jos Emnis. As but not the least, shoutout sa'yo, Jongy Rayat.